Pesta ang salubong na iba't ibang transport group sa panibagong round ng oil price hike ngayong araw. Hindi pa nga nila nakukuha ang fuel subsidy pero tumaas na naman ang presyo ng langis. Nasa sentro ng balita si Karen Villanda live. Angelique, sa harap ng 11 linggong pagtaas sa presyo ng diesel, ilang mga tsuper pa rin ang hindi pa nakakatanggap at naghihintay pa rin ng kanilang fuel subsidy. Sinabi naman ng COMELEC na hindi spending ban ang dahilan kung bakit hindi pa nila ito natatanggap dahil handa naman sila magbigay ng exemption para sa fuel subsidy. Sa kilos protesta, idiraan ng grupong Piston ang ika-11 linggong pagtaas ng presyo ng diesel. Ngayong araw, malakihan ang itiraas sa kada litro nito na umaabot sa 2 piso at 50 sentimos. Pero maya-maya pa, may dumating na mga pulis. Iyon pala ay wala silang permit para makapagkilos protesta. Bali yung letter po nila is request. Kaso lang po yung request nila is denied po. Nung lumapit, alam naman na po nila siguro na hindi approve. Sila na lang mismo nagkusa na malis po. Ayon naman sa grupo, naihayag na naman nila ang kanilang saloobin na ibigay ang ayuda sa mga tsuper at pababain ang presyo ng langis. Ilang mga transport group rin ang nagre-reklamong kakaunti pa lamang ang nakakatanggap ng fuel subsidy. Si Tatay Sani, habang wala pang ayuda, ay dumidiskarte na muna sa buhay upang makasabay ang taas ng gastusin sa kanyang kinikita. Kasi napakamahal po ng diesel ngayon, talagang nahirap pa inaabot namin. Munti po dati magkano na po itinaas. Tila halos 60 lang mahigit ngayon hindi po pwedeng ito lang aasahan. Kahit pa paano po meron konting hanap buhay sa bahay. Ayon sa grupong Pasang Mazda, sa 51 pantawid pasada card ang kanilang hawak, sa 10 pa lamang ang may lamang ayuda. Hindi na to ordinaryong nangyayari ngayon dahil tuloy-tuloy ang taas ng petrolyo tapos kami naman nakanganga pa rin. Para lang kami pinapaasa na, sige, puntayin nyo lang, dadating. Hanggang kailan? Marami nga kaming membro ng Kaopit, tumatawag ng araw Pangulo, ano bang vice, ano bang magiging hakbang natin dyan? Ganon. Wala na talagang kinikita mga driver, paano bang gagawin na? Hindi lang nila matumbok na gusto na nila mag-strike. Sa panig naman ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, marami-rami na ang nakakatanggap ng ayuda. Pero aminado silang hindi ito ang pangmatagalang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya naman panawagan nilang aprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling na pisong taas pasahe. Marami na nakatanggap at sabi sa akin sa Makati ay halos mga 20 hanggang 30% yung estimate nila na nakatanggap na ng fuel subsidy. Birthday niya kasi sa darating na Biyernes, sana ipa-birthday niya. Happy birthday, Chairman Jojo Guadis. At sana ibigay mo na yung piso naming kahilingan dahil hirap na po ang buong public transport, hindi lang public transport. Lahat ng mga transportasyon dahil sa sobrang traffic ngayon dahil. Samantala, handa naman ang Commission on Elections na i-exempt sa election spending ban ang pamamahagi ng pamahalaan sa fuel subsidy. Sa ngayon ay hinihintay nila ang aplikasyon ng Department of Transportation para dito at mariin din nilang pinabulaanan na nakatenga sa kanilang tanggapan ang kahilingang ito kaya't hindi masimulang maipamahagi ang fuel subsidy sa ilang mga driver at operator. Angelique, sa ngayon, naghihintay tayo ng pagkakataon para makapanayam ang LTFRB at manghingi ng update pagdating dun nga sa pamamahagi ng fuel subsidy. Pero hanggang sa mga oras ito, Angelique, ay nasa Mancom o may meeting pa ang mga opisyala. Angelique. Yes, Karen. So far, nakikita ba nila kung effective itong paggamit ng sistema ng mga ATM ng Land Bank para mabayaran yung gasolina, yung subsidy ng gasolina or diesel? Yes, Angelique, sa ngayon kasi kakaunti pa lamang yung nakakatanggap ng fuel subsidy, so wala pang assessment para dito. Halimbawa na lamang sa Pasang Mazda, hindi pa nila sinisimulan yung pamamahagi ng ayuda dahil nasa 10 pa lamang yung nakakatanggap. Ang gusto sana nila ay mas marami na at sabay-sabay kung magpunta sa gasolinahan at magbibigay lamang sila ng schedule kung kailan pupunta doon yung mga driver at magpapagasolina at sila na yung magsaswipe ng pantawid pasada card. Pero dahil sa ngayon, Angelique, ay wala pang assessment dito ang
ang LTFRB, no? Pero nung nakaraang press con, sinabi ng LTFRB ay wala namang nabago dun sa kanilang mga guidelines at wala ring naalis, Angelique, dun sa listahan ng mga nakakatanggap ng fuel subsidy. So kaya naman yung mga nakatanggap po dati ng fuel subsidy ay makakatanggap din ngayong taon. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.